Hello mga kakusina! Isang mapagpalang araw. Tara magluto tayo ngayon ng tinolang manok. Gagamit pala ako dito ng papaya at pechay. Wala kasi akong available na daon ng sili o daon ng malunggay. Kapagsaing na rin pala ako dito mga kusina bago ako magluto ng ulam namin. At sakto nga makulimlim ngayon, nakikisama ang panahon sa uulamin namin ngayon for today's video. Nagpainit lang ako ng kaunting mantika dito sa aking kaserola at dito na ako magigisa nitong luya. Una kong ginigisa itong luya kasi naantay ko to hanggang sa maging brown siya or maging aromatic. Napakabango kasi talaga ng luya mga kakusina pag nagigisa ng maayos. At nang okay na ako sa luya, ay agad ko naman sinunod dito ang bawang at sibuyas. Inantay ko lang din ito mga kusina hanggang sa maging aromatic at ilalagay ko na rin dito ang ating mga karni ng manok. Masarap at malasa din kasi ang tinola kapag nagigisa ng maayos itong ating mga aromatic na inilagay. Nilagay ko na nga dito ang karni ng manok at sinasangkutsa ko pa nga ito ng maayos mga kusina. Makalipas ng ilang minutong pagsasangkutsa ko dito mga kusina ay maglalagay naman ako dito ng pamintang buo. Maglalagay din ako dito ng 2 kutsara ng patis at hahayaan ko lang itong masangkutsa sa loob ng 5 minuto. At takpan lang natin ito. Dahil nababanguhan talaga ako mga kusina kapag nasasangkot siya ng mabuti ang karni ng manok sa patis. Pero iba-iba naman tayo ng way ng pagluluto. May mga taong ayaw sa patis. Naglagay na rin pala ako dito ng isang buong Knorr chicken at nilagay ko na rin yung papaya. Hinalo-halo ko pa nga ito mga kusina. Tatakpan ko pa ito ulit sa loob ng 5 minuto hanggang sa maglabas ito ng sarili niyang katas. At pagkaraan nga ng 5 minuto mga kusina ay ganito na itsura nating karni ng manok. Kita nyo naglabas na ito ng sarili niyang katas. Sa mga oras na ito ay maglalagay na ako ng tubig. Enough na water para sa ating sabaw. Nakadepende na yun sa atin kung gaano karami. Pero para sa amin ay marami talaga kami nilalagay na tubig o sabaw kapag nagtitinola kami kasi sabaw is life lalo na sa mga bata. Naglagay din pala ako dito ng asin, tansya-tansya lang at tatakpan ko pa ito hanggang sa kumulo. At kapag kumukulo na nga ito mga kusina, maglalagay na ako dito ng mga siling haba. Pwede rin tayo dito maglagay ng siling pula kung gusto nyo maanghang pero kami may mga batang kakain. Naglagay din ako dito ng kaunting granules lang kasi nag-add ako ng tubig kanina. Pwede rin tayo maglagay dito mga kusina ng mga pampalasa na gusto natin at tikman din natin ito ng sa ganun kung maalat man or matabang ay makakapag-adjust pa tayo. Sa mga oras na yun mga kusina ay chine-check ko nga kung malambot na yung karne ng manok at yung papaya pero hindi pa ganun kalambot yung papaya. Gusto ko kasi yung malambot na malambot talaga kasi yun ang gusto ni Liam. At kapag malambot na nga mga kusina yung karne ng manok at yung papaya ay saka ko naman nilagay itong mga pechay. Inilagay ko nga lang itong mga pechay at hahayaan ko nga lang ito sa loob ng 1 minuto at papatayin na natin yung apoy nito. Inilubog ko nga lang ng bahagya itong mga pechay mga kusina kasi maluluto rin naman ito sa init ng sabaw. First time ko nga lang din gumamit itong pechay sa tinolang manok mga kusina pero nagustuhan nga namin ito. Dahil bagay rin naman pala dito sa tinolang manok ang pechay mga kusina. At ayun lang for today's video. Kung nagustuhan mo ang video na to ay huwag kalimutang mag-like and follow. And pakishare na rin. Marami po salamat sa inyong panonood. God bless!